katabi ng tutamsak, ikaw ay Charito. Pinagpala, pinaguran, ang subos sa kanalugdan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Anak po ba ay Charito? Amen! So, napakalakas ng ating amen. Talagang tunay na ang lahat ng Diyos, ang lahat ng aparito ay mga Charito. So, ayan po, handa na po bang lahat magpuri sa ating Panginoon? Yes, amen. Talagang inihanda tayo ng Diyos para magpuri sa Kanya. Dahil ang araw ng linggo ay para sa Diyos. Hindi lang po araw ng linggo, ang araw-araw ay para sa Diyos. So, sige po, Panginoon, salamat Lord God dahil Ikaw, Panginoon, sa gitna ng aming pag-aawitan, sa aming pagsamba, Panginoon, salamat. Dahil Ikaw ay nasa gitna, Panginoon, ng aming gawa. Salamat Lord. Wala na po kami ibang tinataas na pangalan, kundi ang pangalan ni Jesus, Panginoon. Maraming salamat po. Sabi nga po sa Psalms 34:3, "Oh, magnify the Lord with me and let us lift up His name together." So, handa na po bang itaas ang pangalan ng Panginoon? Yes, amen. Lord, salamat dahil narito kami, Panginoon, upang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi lang sa araw ng linggo, pati araw-araw, Panginoon, na buhay namin kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon. So, tayo po lumawit.
salamat, Lord God. Dahil, Panginoon, kami niligtas mo, Panginoon. Ano ang pinagdadaanan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat at itinataas namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sabi nga po sa Sipanaya 3:17, The Lord your God is with you. He is mighty to save. So, mga kapatid, tayo po'y patuloy na umawit, tayo po'y patuloy na pumalakpak, tayo umindak para sa ating Panginoon. Everyone needs a passion. My love that's never fading. Let mercy follow me. Everyone needs forgiveness. The kindness of the Savior. The hope of creation. Savior, we
Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabay at patnubay, Panginoon, habang kami nandito sa lupa, Panginoon. Taglay namin, Panginoon, ang iyong gabay, Panginoon. Salamat Lord sa araw-araw, Panginoon, na kami yung laging sinasamahan, Panginoon. Sa kampa kami magpunta, Panginoon. Tunay na sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, Psalms 91:11, natutusan mo, Diyos, ang iyong mga anghel, Panginoon, upang kami gabayan, Panginoon, upang kami bantayan, Lord, sa mga kami magpunta, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa matagumpay ng pag-aawitan, Panginoon, ng mga anak. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay palaging siya dito, Panginoon. Whatever happens, Panginoon, kami ay palaging siya dito, Panginoon. We are blessed and highly favored by God in Christ Jesus, Panginoon. Salamat, Lord, sa itinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kami ay charito kami dahil kay Kristo. Pinagaling, pinatawad, pinayaman, pinubos sa lahat ng kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, sa mataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba, pagtakila sa marangal ng pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen, Amen, Amen. Okay? Excited much? Okay. Isang pinagpala at pinagurang araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid. Amen. So, pakibati ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up, you are charito. That is a declaration of faith. At sabihin mo rin naman sa iyong sarili, I am charito. Amen. So, kumusta tayong lahat? Yes, all is well. Ano man ang mangyari sa mundo, at ano man ang mga nangyayari at mangyayari pa, tandaan palagi ikaw ay pinagpala dahil lamang kay Kristo. Amen. So thankful kasi ang ganda ng panahon natin. Mainit. At nanawa nga sa init ng panahon na ito, ganun din, kainit ang ating mga damdamin na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. We are very thankful sa ibang lugar po, binabaha, maulan. Pero praise God, hindi tayo natutuwa dahil magandang panahon natin. In fact, we are praying for those who are suffering now. Ano lamang po ang ibig sabihin nito? That the time is coming to end. Amen? Pero hindi tayo natitinag, hindi tayo natatakot. Bakit? We know our destination. Amen? At pagdating doon, sama-sama pa rin tayo. Magkikita pa rin tayo at magbabatian pa rin tayo that we are charito. Amen? Dahil tayo ay pupunta doon hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating pagpupursige, hindi dahil tayo ay maraming ginawang kapaki-pakinabang, kundi isa lang ang dahilan. Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala nang ibang kwento. Nothing more, nothing less, nothing else. Only Jesus Christ. Amen?
So sa umagang ito, ipagpapatuloy natin and hopefully, ang chapter 2 ng Epistle ni Santiago ay matapos natin. For 6 Sundays, tinalakay natin yung chapter 1 lang. Ang haba pastora, chapter 1 lang, inabot tayo ng 6 Sundays. At ngayon pang siyam, ngayon pa lang natin tatapusin ang chapter 2. Bakit? Pangako namin sa inyo, verse by verse, lines upon lines, ipinaliwanag natin ito. Sulat ni Santiago. Amen? But before that, let us commit this learning time to the Lord. Thank you so much, Father in heaven, sa pagkakataon, Panginoon, ng iyong mga anak ay magsama-sama upang bigyan ka ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Sapagkat wala kaming ibang sasambahin, papupurihan sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang. Maraming salamat. We lift your name on high. Wala kaming ibang itataas, Panginoon, sa aming mga buhay, hindi ang aming mga sarili, kung ano paman at kung sino paman, kundi ikaw lamang, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At sa banal na Espiritu na palaging nandyan sa amin, maraming salamat. At anuman, Panginoon, ang aming sasabihin, anuman ang aming gagawin, ikaw lamang ang mabigyan ng papuri, pasasalamat, at pagsamba. Salamat, Lord, muli sa umagang ito sa aming pag-aaral. Thank you so much because you are with us. You are in the midst of us. Ang iyong banal na Espiritu ang aming tagapagturo at madala ang mensahe na ito ng malinaw sa aming mga isip, sa aming mga puso, nang sa ganun, Panginoon, ito ay maisagawa namin sa aming mga buhay. Thank you so much, Father. In Jesus Christ we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Showing your real faith. Ang tatalakayin po dito, Santiago 2:14 hanggang 26, sapagkat ito na po yung last verses ng chapter 2. Pero nung nakaraan, 6th Sunday and 7th Sunday, tinalakay natin yung part 1, yung chapter 1, tinalakay natin yung building relationship. Bakit po? Building relationship, kailangan kung tayo ay nabibless ng word, kailangan marunong tayo mag-build ng good relationship. Hindi natin sasabihin building relationship only, but if possible, building good relationship. Bakit? Sapagkat ang problema talaga, tao. Because we deal on different kinds of people. Iba-iba ang pinanggalingan yan. Hindi ko na tatalakayin ang review sa chapter 1, kundi dito na lang. At ang napag-aralan natin, ang problema sa building good relationship, ano ang problema? Nakita natin ang problema dyan, ang problema ng favoritism. Ang problema na, ano pag sinabing favoritism, ano yan? Nasa dila na. Dealing with partiality, yung nagkakaroon ka ng pagtatangi. Yun ang tinalakay ni Santiago sa chapter 1, verses 1 to 13. At sinabi niya ang problema, ang partiality o pagkakampi-kampi o ang pagiging hindi pantay na pagtingin sa ibang tao, it is unchristian, it is unreasonable, and it is unloving. Totoo naman. Kaya ang sabi niya, ano ang solusyon? Walang ibang solusyon kung ang problema that favoritism is unchristian, unloving, and unreasonable. Kailangan magkaroon tayo ng fair treatment. Sa anong ground fair treatment? Sapagkat lahat tayo ay kinahabagan. Amen? Sino dito ang nakaranas ng habag ng Diyos? Amen. So wala ang hindi nakaranas ng habag ng Diyos. Lahat tayo.
Dahil tayo ay kinahabagan ng Diyos, kailangan lamang din na makita sa atin yung habag sa kapwa natin. Yun ang ibinigay sa atin at yun din ang maibibigay natin sa kapwa. So, fair treatment. Paano ito may apply? Accept everybody unconditionally. Sabihin mo nga, accept everybody unconditionally. Pangalawa, appreciate everybody openly. Kailangan marunong tayong mag-appreciate. Kaya thank you very much na kami ay in-appreciate niyo. Amen? And number 3, affirm everybody intentionally. Kailangan, nandun talaga, intention mo na i-affirm yung kapwa mo. Pero sa lahat ng yan, sinabi natin that only in Christ we can build good relationship. Amen? Lahat ba tayo dito ay na kay Kristo? Amen. So dahil tayo ay na kay Kristo, we can build good relationship. Amen? Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Okay. So yun yung pinag-aralan natin nung nakaraan at ngayon naman tatapusin natin itong Showing Your Real Faith, chapter 2, verse 14 to 26 na. So matatapos natin ngayon ang chapter 2. Bakit showing your real faith? Tanungin mo muna katabi mo, bakit showing your real faith? Bakit kailangan ipakita yung totoo? Showing your real faith. Yan. Showing your real faith. Bakit showing your real faith? Parte ng review natin to last week. So, maraming salamat na lang at na-flash yan kasi meron ditong mga wala nung last week. So, showing your real faith. Ang tanong, bakit meron bang fake faith? Bukod sa napag-aralan natin last week, meron bang fake faith? Meron? Sino nagsabing meron? Ngayon, takot kayong magtaas ng kamay. Bakit showing your real faith? Meron bang fake faith? O, yung iba, tanong lang. Ang sabi ko, itaas ang kamay. Meron bang fake faith? Salamat sa 4 na nagtaas ng kamay. Naging 5 na. Okay. So, ang pundasyon dyan, kailangan natin mabuild tayo sa napakalakas na pundasyon. Pag sinabing, meron bang fake faith? Ano ang pundasyon dyan? Kailangan matibay ang doktrina natin sa soteriology. Ano yung doktrina ng soteriology? Ito yung doctrine of salvation. The most important of all doctrines. Wala pong kompromiso dyan. Hindi ka pwedeng makipag-compromise dyan. Because this is the most important of all doctrines. Bakit? Dyan po nakasalalay kung saan gugugulin ng tao ang kanyang pangwalang hanggan. Saan po ba mahalaga? Sa pangwalang hanggan o sa temporary lang? Sa pangwalang hanggan. Because it will determine where you will spend your eternity. So, sinabi ko last week, 3 lang yung approaches sa salvation. Una, full grace. At ang itinuturo natin dito ay full grace. Sola gratia. By grace alone, sola fide. Faith alone, and solus Christus. In Christ alone. So by grace alone, in faith alone, through Christ alone. So, meron kasi nagtuturo na by works, trabaho para ka maligtas. Magpagawa ka ng simbahan, mag-donate ka, lahat ng good works para ka maligtas. Pero hindi po iyan garantiya na ikaw ay pupunta sa langit. Meron naman mixture, oo. Faith or grace plus works. Natanggap mo yung biyaya, pero i-mix mo ng good works. And we are teaching here full grace. Bakit?
Ito po yung, I hope everybody will memorize this verse. Iyan po ang pagbabasehan lang. Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Sa pamamagitan lang po ng biyaya tayo naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ibig sabihin gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Yung biyaya at pananampalataya po ay gift. Sabihin mo sa katabi mo, regalo yan sa iyo ng Diyos. Biyaya at pananampalataya, hindi yan galing sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang pwedeng ipagmalaki. So wala tayong pwedeng ipagmalaki sapagkat ang kaligtasan ay purong gawa ng Diyos. Sinimulan niya ng Diyos sa iyo, tatapusin niya yan. Amen? So wala tayong kontribusyon ni ang sa ating mga mabubuting gawa, hindi makapagliligtas. Sabi sa Psalms 51:5, yung mga mabubuti mong gawa, basahan lang yan sa paningin ng Diyos. So wala kang pwedeng ipagmalaki. So the entire New Testament, ano itinuturo ng buong kasulatan sa New Testament? The entire New Testament teaches us that we are, pakibasa po, Saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. So, we are all saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So, napakalaking kontrobersiya po iyan sa Christian faith. Ang kontrobersiya between faith and works. Meron pong tension dito. Kasi nga, ang sinasabi ng iba, naligtas sa biyaya, pero kailangan may kalakip na gawa. So, anong masasabi natin dito? Pag ikaw binigyan na ng bersikulo, pinagtatalunan to eh. Pag ikaw binigyan na ng bersikulo, pag hindi strong ang pundasyon mo, wala, madadala ka. So, pag sinabi na ito, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Naenkwentro nyo na yan? Naenkwentro nyo na yan? Kasi ang sabi, hindi kailangan biyaya lang. Kailangan may gawa. Dahil kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, pero wala kang gawa, baliwala. So ano dito ang issue? The issue at hand is not faith plus works. Hindi po pananampalataya na dinagdagan ng gawa, but rather faith that works. Pananampalatayang gumagawa. Because faith is never without works. Amen? Ang pananampalataya ay hindi pwedeng walang gawa. Pag tamang pananampalataya, meron talagang kalakip na gawa. So, what's all trial here? Anong nililitis dito? Ang nililitis dito, hindi ang iyong gawa. Ang nililitis dyan, your faith. Ang nililitis dyan, ang pananampalataya. Kaya ang tanong, do you have the right faith or the wrong faith? Do you have the right faith or the wrong faith? Kung gusto mong tanungin ang katabi mo, pwede naman. Ano kapatid? Tama ba ang pananampalataya mo o ekes? Pwede? Pwede. Pero tanungin mo na lang yung sarili mo. Sa pag-aaral natin na ito, gusto kong tingnan natin ang sarili natin. Do I have the right faith or the real faith? Mamaya po sasagutin niya. So, kailangan natin makita tong contrast. Actually, last week ipinakita na to. Sasabi sa James 2:24, you see that a man is justified by works and not by faith alone. Ang sabi ni Santiago, tingnan mo, ang tao ay inaring ganap, hindi lamang dahil sa pananampalataya. At ito naman ngayon, si Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo?
For we maintain that man is justified by faith apart from the works of the law. Sabi naman ni Pablo, di ba, ang tao inaring ganap dahil sa pananampalataya, maliban sa mga kautusan. Iyan ang sabi niya. So, sasabihin mo, nagbabanggaan, Pastora, si Santiago at si Apostol Pablo. Ang totoo po, wala pong banggaan. Hindi pwede magkaroon ng banggaan. Bakit? Ang kailangan lang dito, ma-harmonize. Ma-harmonize mo ang salita ng Diyos. Hindi ka mag-i-interpret base lang sa nababasa mo because sa Bible, mali po na magkaroon ka ng sariling interpretasyon. Tandaan natin that the Word of God, the Bible, is the Word of God, sola scriptura. Pag sinabing sola scriptura, hindi po yan nagkakamali. Wala po yan banggaan because it is inspired by the Holy Spirit. So, sa unang tingin makikita natin, magkasalungat. Kasi sabi ni James, justified by works. Ang sabi naman ni Pablo, justified by faith. So, admittedly, parang may banggaan. Tama po ba? Admittedly. Pero, para matakasan ito, sasabihin na lang natin na ang tinutukoy ni James ay hindi works of the law. Para lang takasan ang issue. Ganun tayo eh. Mahilig tayong tumakas sa issue. So, pwede rin pala natakasan yan. Pero matatakasan ba natin yan? Hindi pwede. Kasi, ipagkakanulo po tayo sa context. Mahalaga po ba ang context sa hermeneutics? Sobrang mahalaga. Bakit? Ano po ba ang context ng James 2:24? Okay. Binabalik ko lang po ha. James 2:10-11. Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutukan sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya, parte po ng Ten Commandments? Yes. So, works of the law. At siya rin nagsabing huwag kang papatay, parte ng Ten Commandments? Yes, kautusan. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. So, ang context ng James 2:24 ay James 2:10-11. So, kung hindi ka pa rin kumbinsido na yan at babanggaan, kailangan mo itong makita. Comparative chart. Again, ni James, sulat ni Santiago at sulat ni Apostol Pablo sa Romans. Alin po bang naunang isinulat? James, kasi 45 AD. Sino ang reader? Sino ang nagbabasa? Sa Jews, sa mga Hudyo. Sino naman ang reader ng Romans? Gentiles. So, ang topic ni James, justified by works. Kay Pablo naman, justified by faith. So, kay James, justification before man. Kay Pablo naman, justification before God. So, wala pong kinukontra. Bakit? Nung sinulat ang epistle ni James, wala pa po ang Romans. So, magkaiba ang audience. So, tandaan lang natin palagi na ang New Testament ay magkaiba sa Lumang Tipan. Sa Old Testament, hula sa pagdating ng kapuspusan ng biyaya. At sa Old Testament naman, ang pagdating, ang katuparan ng hula. So sabi ko kanina, wala pong banggaan. Tingnan lang natin na magkaiba ang kanilang readers. Amen? So, sino po ba ang tama? Si James o si Santiago?
Sino ang tama at sino ang may tama? Pareha sila tama. Who is right? Because magkaiba po ang kanilang tinutukoy. Si Paul, ang sinasabi niya, ina-address niya ito, legalism. Sabi niya, kailangan tuparin lahat ng utos, Jewish laws, para maging Kristiyano. Pero si James naman, ina-address niya naman yung problem na laxity. Okay na yan. It doesn't matter what you do as long as you believe. May mga ganyan Kristiyano, marami. Okay lang. Okay lang ako sa ginagawa ko. Okay lang. Ang importante, naniniwala ako. Okay lang, wala akong inaapakang tao. Okay lang yun. Yun naman ang address ni James. At magkaibang sitwasyon naman, paggamit nila ng works. Si Pablo, yun nga, Jewish laws, kailangan tuparin. Si James naman, ang tinutukoy naman niya about Christian life. About Christian life, the acts of love. At si Pablo, ang focus niya sa root of salvation. Samantalang si James, fruit. Magkaiba ba ang root at saka fruit? So, ang tinutukoy ni Pablo, root of salvation. Yung root, ano ba yung root? Siya nagsulat ng Ephesians 2:8-9, di ba? Pero pagdating naman kay James, root of salvation, fruit. Ano ang nangyayari sa iyo outside? Pag kay Pablo, anong nangyari sa iyo inside nung ikaw ay naligtas? At kay James naman, ano ang nangyayari sa iyo outside? So internally and what happens to you outside? Anong nangyayari sa soul part mo? Pero kay Paul naman, yung nangyayari sa spirit part mo. So, si Paul is talking about how to become a Christian. Si James naman talks about how to behave. Magkaiba po ba yan? Magkaiba. Kay Paul, how to become. Paano ka maging Kristiyano? So, the root. Pagdating kay Santiago, how you behave, ito na yung bunga. So, tandaan natin, wala pong contradiction. So, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, walang contradiction. Kay Pablo at saka kay Santiago. Hindi sila nag-aaway. Tandaan natin, iba ang reader, iba ang audience nila, at iba yung panahon na sinulat nila ang kanilang mga sulat. Yan. Balikan lang natin, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. And verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Sino yung pinakamahusay na gawa ng Diyos? Tayo. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para sa niligtas tayo sa biyaya, para pagligtas na tayo, makita sa atin ang mabubuting gawa. So the root and the fruit na inihanda ng Diyos ng una pa mang siya'y upang siya nating lakaran. Okay. Therefore, we are not saved by good works. Tama? Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga ginagawang kabutihan. But we are saved for good works. Nakita niyo yung root? Nakita niyo yung bunga? So, pareho. We are not saved by good works, but saved for good works. Amen? Amen. So, ngayon, ang tanong. Ang tanong ngayon na nakaharap sa ating harapan, how can I show my faith? How can I show
may faith. Kung totoo ang iyong pananampalataya, ito ay may works. Dahil ang tunay na pananampalataya ay may works. Tama? So, muli, ang issue ay hindi faith plus works, kundi faith that works. And last week, napag-aralan natin yung point number 1, what is real faith? Ano ang tama? Ano ang tunay na pananampalataya? What is real faith? Number 1, real faith exceeds what you say. Pakibasa nga po. Real faith exceeds what we say. Real faith exceeds what you say. Doon sa una, okay. Real faith exceeds what you say. Sisimulan na natin. Verse 14. Ano ang pakinabang mga kapatid? Ayan na. Ano ang pakinabang mga kapatid? Mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa. Maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Can such faith save him? Maililigtas ba siya? Ang issue dito, do you have the right faith or the wrong faith? If you got the wrong faith, it has no works. So babalik tayo. Tunay ba o hindi? Dahil kung right faith, pag right faith po, may gawa. Pero, pag mali po, wala pong gawa. So, babalik tayo. Tunay o 295. Because it doesn't work. However, if you got the right faith, it has works because it works. Amen? Ang tunay na pananampalataya ay may gawa sapagkat yan ay gumagawa. So sabi ko ka, ang issue dito, hindi ikaw, kundi ang pananampalataya. Amen? So hindi faith plus works. So kapag mali, walang works. Dahil ang works ay makikita sa tunay na pananampalataya. Amen? Ano ba yan? Matthew 7:16-18. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakapipitas ba ang mga ubas sa mga tilikan? O ng mga igos sa mga dawagan? Ito na yun. Good works or bad works. So, hindi pwedeng mamunga ng mabuti ang masama. Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ano yung puno? Yung faith. Yung pananampalataya natin. Ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Ibig sabihin, mali yung faith or walang faith. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. So this refers to right faith and wrong faith. Pag mabuti ang puno, pag tama ang pananampalataya, siguradong may gawa. Pero pag hindi, walang gawa. Amen? So what is real faith? Number 1, real faith exceeds what you say. Number 2, real faith surpasses what you sense. Pakibasa po. Real faith surpasses Surpasses what you say. Kaya po, iyan po ay matatagpuan sa Santiago verses 15 and 17. Nagbigay na po ngayon si Santiago ng practical application ng good works. Nagbigay na po siya. 14, ang sabi niya, anong pakinabang kung may pananampalataya pero walang gawa. So ngayon, number 2, real faith surpasses what you sense. Ngayon, nagbigay na ngayon si Santiago ng mga practical
application. Verse 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Lumapit nga sa'yo, walang pagkain, walang maisuot na damit. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang ninyo? Yan ang sinabi ni Santiago. Di ba ang focus niya? How you behave. At yung bunga. Kaya yan, binigay niya practical application. Inilarawan ni James ang faith na hindi nag-work. Ang sabi niya, kung mayroong hubad at nagugutom, anong gagawin mo? Hindi ka man lang tumulong. Ang sabi niya, may pakinabang ba ang pananampalatayang sinasabi mong nasa iyo? Tandaan, hindi mo kailangang tumulong sa hubad at gutom para dagdagan ang iyong pananampalataya. Amen? Hindi para dagdagan ang iyong pananampalataya, kundi kung tunay ang inyong pananampalataya, pusa mong gagawin na tumulong. Amen? Hindi mo sasabihin may lumapit sa iyo, tutulungan ko ito kasi dadagdagan ko ang pananampalataya ko para mas lalong malugod sa akin ang Diyos. No? Gagawin mo yan sa pagkatama ang iyong pananampalataya. Gasino na, ang dami mong pagkain sa bahay. Mapapanis na yan sa ref gasino nang hindi ka mamigay. Amen? Ito'y kusang ipinapakita ng pananampalataya at hindi ibinaragdag. Kailangan ito ay natural. Natural lang po ito sa atin. Kung mayroon kang, anong klaseng pananampalataya? Tunay na pananampalataya. Hubad at gutom. Dami mong pagkain. Nabubulok na ang dami mong damit na hindi ginagamit. Hindi ka nga makaulit ng damit mo sa isang linggo. Gasino nang mamigay ka ng mga extra mo. Amen? So, ginagawa natin yan hindi para dagdagan ang pananampalataya, kundi kusa dahil tunay, hindi 295 ang ating pananampalataya. Amen? Tandaan, ang sulat ni Santiago ay practical application, practical Christianity. Paano mo gagawin ang pananampalataya? Nasa iyo. Paano mo ipapakita yung pananampalataya natanggap mo? Amen? So, ang gawa ay hindi dagdag sa faith, kundi ekspresyon. Ekspresyon ng faith. You do not make faith work by what you do because faith naturally works. Amen? Faith naturally works. So, may dalawa na yung pananampalataya. Faith that works and faith without works. Pakibasa po. Pananampalatayang gumagawa at pananampalatayang walang gawa. Faith that works. Ang sabi dito, verse 1, mga kapatid ko, bilang mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So, pansinin natin, basahin natin ng dahan-dahan. Pananampalataya ni Jesucristo. Sa English version po niyan, sabi dyan, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ. So, kaninong faith ang meron tayo? Kaninong faith ang meron tayo? The faith of our Lord Jesus Christ. Ito po yung faith na nag-work. Okay? Yung faith of Jesus Christ na nasa atin, ito po yung nag-work. The faith of Christ. Dahil wala po tayong sariling faith. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang sariling faith. Wala. Kailan dumating
ang pananampalataya sa atin. Romans 10:17, ito po ay dumating nang mapakinggan natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? So, sa susunod naman na verses, inilarawan ni James ang gawa ng faith of Christ na nasa atin. This faith works without partiality. Verse 2, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at tumating din daw ng isang dukha na gusgusin ng damit. Pakibasa ng verse 3. Dito kayo maupo at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Naghahatol ka na ng mali. So nagpapakita ka na ng partiality. You show favoritism. At sabi natin, favoritism is unchristian, unreasonable, and unloving. So nagbigay ng sitwasyon ngayon si Santiago. Una, ang sabi niya, ang faith natin ay hindi natin sarili. Ito ay faith ni Jesus Christ. Pero may dumating sa assembly niyo, sa pagtitipon. Halimbawa may umakyat dyan, puno ng tato, gusgusin. Ngayon mo ipakita ang practical application. Hindi mo ba pauupuin? O sasabihin mo, tumayo ka na lang dyan. So sabi ni Santiago, ano ang pakinabang? Ano ang pakinabang? On the other hand, kinontras naman ito ng isa pang pananampalataya, faith without works. Okay, faith without works. Verse 18, subalit may nagsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa. At ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So sabi niya, ipakita mo sa akin ako may pananampalataya, may gawa. Ikaw ay may pananampalataya pero walang gawa. So nakita natin yung emphasis. Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mo walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang pananampalataya kung may gawa. So contrast ng dalawang faith. Ang issue po dito ay nakasalan sa paglilitis, hindi po ang works. Hindi po ang works, kundi ang faith. Dahil hindi niya sinabing, I will show you my faith. Ang sabi niya ba, I will show you my works. Kasi hindi po ang works ang issue dito. I will show you my faith by my works, or better yet, I will show you my faith that works. So, sa next verse, that will bring me to point number 3, real faith transcends what you suppose. Okay. Real faith transcends what you suppose. What you suppose. Ito yung number 3. Anong sinasabi diyan? Sumasambalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Maraming ganyan, di ba? Nananampalataya na may Diyos. Mabuti yun. Ano ang sabi? Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. So, ang faith po ay hindi nag-work. Ang faith na hindi nag-work ay ang faith na katulad ng sa demonyo. Okay? Ang faith na hindi nag-work ay yung faith na tulad ng sa demonyo. Ang tawag po dyan ay natural faith. Natural faith. Natural lang na paniniwala na may Diyos. Na ang Diyos ay isa. Dahil ang mga demonyo man ay naniniwala na may Diyos. At anong sabi? Nanginginig pa. Grabe. Nanginginig pa. So hindi yan mag-work. Lahat ng tao ay naniniwala. Lahat ng tao sa buong mundo naniniwala na may Diyos. Kung meron mang hindi, ay yung mga nagpapanggap na mga atheists. Mga hindi naniniwala may Diyos.
gusto lang mahanay sa mga sikat na mga atheists na sinasabi nila dahil mga intellectual, nilalagpas nila ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat sobrang bilib sa sarili nila. Alam ng tao na may Diyos. Alam ng tao. Dahil kung may isip ka, magtatanong ka saan galing lahat ng ito. Alam niya. Pero, natural sa atin, natural sa lahat naniniwala. At sabi nga dito, maging ang demonyo man. Pero ang sabi, yung ganong paniniwala ay hindi nag-work. At hindi ito makakapagligtas. Amen? Hindi ito makakapagligtas. At kung hindi ito makakapagligtas, lalong wala itong kakayahan gumawa ng mabuti na papasa sa pamantayan ng Diyos. Amen? Natural faith, hindi yan makakagawa ng mabuti kahit anong pursige niya at hindi yan makakapasa sa pamantayan ng Diyos. So, hindi yan mag-work. At mga kapatid, hindi lamang sapat na maniwala ka na may Diyos. Kailangan mong maniwala na minahal ka ng Diyos. Amen? Nang gayon na lamang ang buong sanlibutan, bakit kanyang ibinigay ang kanyang bitong na anak. Amen? Na ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem noong unang Pasko at namatay sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay at buhay magpakailanman. Amen. Dapat iyan ang pinaniniwalaan natin. Kaya yan ang binabanggit natin pag tayo ay nagpapatanggap. Amen? Dahil, if you confess with your mouth that the Lord Jesus and you believe in your heart that God has raised them up from the dead, you will be saved. Amen? For we believe in our heart, we confess with our mouth. Amen? Kailangan yung may confession. Iko-confess mo talaga yun. Ginawa ng Diyos. Ito yung nakakapagligtas. Amen. Ito lamang ang makakapagligtas at ito yung nag-work na dapat nasa loob ng iyong pagkatao na nag-work sa iyo sa labas at mag-work din sa iba. So, kailangan natin maintindihan na kung ano yung tinanggap nating pananampalataya nasa loob, nakikita sa labas. Amen? James 2:20, subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang gawa ay baog? Pag sinabing baog, ibig sabihin, patay. So tandaan natin ang faith na tinutukoy niya ay nandito. Ang tinutukoy sa verse 20 ay yung sa verse 19, yung pananampalataya ng katulad sa demonyo. Talagang hindi yan mag-work. Amen. Faith without work is dead. Correct. Totoo. Faith without work is dead. However, faith is never without work because faith works. So faith is not dead. Amen. Hindi patay ang pananampalataya. Kaya hindi natin kailangan lagyan ng work ang faith para mabuhay. Kusa itong nag-work. Kaya ang issue dito, patay ba o buhay ang pananampalataya mo? Amen? Tandaan, hindi ang work ang bumubuhay sa faith. Ang faith ang bumubuhay sa work. Dahil meron kang faith, meron kang work. Buhay ang gawa mo. So yan, ang ibig sabihin lang ng verse 20, ang context yan yung 19, yung pananampalatayang natural ng katulad ng sa demonyo, patayan. Hindi yan makakagawa. Amen? So, two kinds of faith. Natural faith, sabi sa James 2:19, faith doesn't work. Faith that doesn't work. Sa James 2:1 naman, ito yung Christ faith. Faith that works. Amen? Faith that works. So what is real faith number 1? Pakibasa po. Faith is what is
Real faith surpasses what you sense. Number 3, real faith transcends what you suppose. And number 4, real faith confirms what you show. Yan na po yung last na ano natin. Pero titingnan natin. So verse 21 to 25, tingnan natin muna. Okay, isahin muna natin ito. You don't show good works to confirm your faith, but your faith confirms your good work. Maliwanag po ba yan? Hindi ka nagpapakita ng mabuting gawa para i-confirm, para ipakita mo na meron kang pananampalataya. Pero yung pananampalataya mo, nagpo-confirm ng mabubuti mong gawa. Tama po ba? So, makikita natin dito yung justification. Ano ang simpleng definition ng justification? Declared righteous, declaration of righteousness. Okay. So verse 21 to 25 po, nag-mention si James ng dalawang halimbawa ng faith na nag-work. Okay, mahalaga po ito. Sa James 21 to 25, nag-mention po si James ng dalawang halimbawa ng faith na nag-work. Unang pong faith ay pinakita niya ay kay Abraham, at ang pangalawa ang faith ni Rahab. Dalawang faith. Ito po yung klasikong example na representasyon ng dalawang pangkat. Gusto ko pong pakinggan niyo itong maigi, itong point number 4. Ano pong dalawang pangkat? Pangkat ng mga Hudyo at mga Higtig. Diba, ang audience ni Paul, sino ang audience ni Paul? No? Jews. Ay, no, James. Magkaiba. Pati ako nalilito na. Pero ang audience naman ni Paul, Gentiles, tama. Si James, mga Hudyo. So, representasyon ng dalawang pangkat, mga Hudyo at mga Hindi. Si Abraham ay representasyon ng mga Hudyo, tama? Si Rahab naman ay representasyon ng mga Hindi. Ang kanilang faith ay nag-work. Okay? Sila'y inaring ganap. Yan. Justification. Declared righteous, declaration of righteousness. Sila ay hinaring ganap sa harap ng Diyos. Tama? Both. Inaring ganap sa harap ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. At inaring ganap naman o justified naman sa harap ng tao dahil sa gawa ng kanilang pananampalataya. So maliwanag po, inaring ganap sila sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. And ganun din, inaring ganap sa harap ng tao dahil sa kanilang pananampalataya. So, justification, declared righteous, declaration of righteousness. Pareho silang inaring ganap sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Dapat wala nang malito sa inyo pagkatapos ng preaching na ito. Amen? Okay. Two kinds of justification. Okay. Dito na papasok. Sabi ko sa inyo kanina, walang kontrahan, walang banggaan si James at si Pablo. Number 1, declared righteous before God, justified by faith. Okay na? Napicture na? Balikan natin ang Santiago 2:21. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Nang kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? So ang tanong, kailan si Abraham na justified by works? When he offered Isaac, his son, on the altar. Justified by works. May gawa ba yun? Okay, justified by works. Ang justification na tinutukoy ni James sa harap ng tao at hindi sa harap ng Diyos. Amen? Dahil si Abraham ay justified by faith na.
inaring ganap na siya sa pamamagitan ng pananampalataya bago pa niya inialay si Isaac. Ano ang nauna? Justification by faith. Hindi niya pa iniaalay si Isaac. So, ang justification ni Abraham sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay naitala sa Genesis 15. Okay? Genesis 15. Ang pag-aalay ni Abraham kay Isaac ay naitala as Genesis chapter 22. Okay? Malinaw po ba? Malinaw. So, ang layo ng dalawang kapitulo na ito, malayo. Ang distansya po dito ay halos 40 years. Genesis 15 to Genesis 22, ang layo halos 40 years. Si Abraham ay idineklara ng matuwid sa harap ng Diyos 40 years bago niya inialay si Isaac sa altar. Ang justification niya sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa kanyang gawa ng pag-aalay kay Isaac. So, nakasulat. Genesis 15:6. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. So, inaring ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito naman ngayon si Apostol Pablo. Sabi ko sa inyo, walang banggaan na. Kaya kailangan natin ma-improve. No private interpretation. Let the Word of God explain. Tinutuklas lang natin. Yun yung proper hermeneutics. Kasi nandyan din ang paliwanag. Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham? Kulang dyan dito Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham? Where then shall we say that Abraham, our forefather, discovered in this matter? Pakibuo po yan. Hanapin natin. Hindi talaga nabuo. Okay? Sa English ko na lang po babasahin. What then shall we say that Abraham, our father, discovered in this matter? Verse 2. Sapagkat kung si Abraham ay tiniuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. So, ano po ang argumento ni Apostol Pablo? Kung siya po ay justified by works, kung inaring na po siya sa pamamagitan ng gawa, ay meron siyang ipagmamalaki. Tama po ba? Ayan na. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siya ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Bakit? Kung siya po ay justified by works, meron sana siyang ipagmamalaki. Pero hindi po. Bakit hindi siya maaaring magmalaki sa harap ng Diyos? Sapagkat siya po idiniklara ng matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kanyang mga gawa. Tama po ba? Nauna yung justified by faith sa justified by work. At sa verse 3 naman, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos ay ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. So, ito po ay direct quotation from Genesis 15:6. Ang sinabi dito, if in fact Abraham was justified by works, he had something to boast, but not before God. So, kung hindi before God, sa harap nino? Kung hindi sa harap ng Diyos, sa harap nino? Sa harap ng tao. So, ang punto ni Santiago, nang sinabi itong pag-o-offer ni Abraham,
ang emphasis niya ay justified by works before man. Pero bago ito, na-justify na siya, 40 years. 40 years. Ganun kalayo. Earlier, nauna yung justification by faith. So ano pong nauna? Justification by faith, then justification by works. Verse 4. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talaga nararapat. Sabi niya, kapag ang tao ay gumagawa, ang kanyang natatanggap ay hindi regalo, kundi sweldo. Kung ang tao naman ay gumagawa para sa kanyang kaligtasan, ang kaligtasan ay premyo ng kanyang gawa at hindi regalo ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay regalo. Gayon din ang pag-aaring ganap ay regalo. Verse 5. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumampalataya, sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. So, pansinin natin, sa taong hindi gumagawa pero nagtitiwala, may pananampalataya, yung tao masama, yung kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Sino ang inaaring ganap? Yung wicked. May ginawa ba siya? Wala. Pero nanampalataya. Meron bang nagawang mabuti ang masama? Wala. Pero nanampalataya. At siya'y inaaring ganap. Amen? Justified. So, ang Diyos ang umaaring ganap sa taong masama, hindi dahil sa kanyang mga gawa. Amen? Kaya nga, hindi tayo nag-judge, diba? Dahil wala naman siyang magagawa, pero dahil sa kanyang pananampalataya, He was justified. Amen? Romans 5:17, pakibasa po. How much more will those who seek God's abundant provision of grace and the forgiving of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Okay, maliwanag po ba yan? Maliwanag po. So, ang katwiran o righteousness ay hindi premyo ng gawa ng tao, kundi regalo ng biyaya ng Diyos. Okay. So, number 1, declared righteous before God, justified by faith. And number 2, pakibasa po, declared righteous before man, justified by works. James 21. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng magagawa ng kanyang inihandog sa Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Babasahin na lang natin po ito. Pakibasa po, nakikita okay. So, sabi niya, do you see that faith was working together with His works? Ano po ang gumagawa? Ang faith. So, ang faith po ang gumagawa. Hindi natin pwedeng dagdagan. Verse 23, kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, ano pong sinasabi? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito ay binilang sa kanyang katuwiran at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. So, katulad ng sulat ni Apostol Pablo, direct quotation po ito sa Genesis 15:6. So, justification before man. Makikita natin yung mga word na you see that a man is justified by works and not by faith alone. So, ibig sabihin, hindi lang faith, kundi may works. Amen po ba? May works. So, justification lang o justification by faith or by works. Dahil dun sa salitang also. Bakit po? Man cannot see our faith. Nakikita ba ng tao ang ating pananampalataya? Hindi. Only God can see our faith.
Anong nakikita ng tao? They see our work. Nakikita how you behave. So, justification before God is faith. But justification before man is work. Two kinds of justification. Yung root at saka yung fruit. Sa Genesis 15:6, justification by faith before God. Fruit, justification by faith before man. Amen? So, may before God, may before man. Yung justification ng root before God and before man. So, ano ang nauna? Ang ugat ba o ang bunga? Ano ang nakikita ng tao? Ugat o bunga? Bunga. So, ang ugat nakikita ba? Hindi. Ang mga bunga ba nakikita? Yes. Pero huwag kang magkamali. Walang bunga kung walang ugat. Tama po? Walang bunga kung walang ugat. Ang ugat ng iyong kaligtasan, ito po yung justification before God. Ang mga bunga naman, ito yung justification before man. So, tandaan, hindi natin kailangan po dagdagan. Pwede kang mapeke eh. Parang yung bunga ay ang ganda. Ang ganda ng pagkayari ng plastic. Pwede kang mapeke? Pwede. Maraming napipeke. O ang tao na yan. Pag namatay talaga yan, punta niyan sa langit kasi ang buti-buti niya. Merong mga ganyang salita. Pero ano ang tunay na test? Ang tunay na test sa mga dahon na maganda, kung iyan ba ay makakain. Makikita ba yan? Kung tunay, nakikita mo maganda yung puno, pero plastic pala. Nung kagating mo ay plastic. So, ang justification before God, it involves time. Kasi nga, si Abraham, 40 years bago niya inialay si Isaac. So, may time. May time. Sa tamang panahon, magbubunga yan. Kaya sa mga kapatid mo sa pananampalataya, kung sa ngayon wala pa yung bunga, magtiyaga ka. Ang Diyos, hinintay si Abraham 40 years bago nakita yung kanyang bunga. Amen? Amen? So sabihin mo, pasensya lang kasi magbubunga din yan. Amen? Pasensya. It takes a lot of patience bago makita yung faith, yung justification by faith. Matagal bago yan makita. Okay. So, we are saved for good works. Ang pangalawang halimbawa naman na ibinigay, dito po ako magtatapos sa kwento na ito, ay kay Rahab. Isang harlot o isang patutot. Ayun, alam niyo po ba yan? Si Rahab. Isinulat niya, gayon din, hindi ba't masamang babaeng si Rahab ay itinuring na matuwid dahil sa mga gawa. Nang patuloyin niya ang mga espiya at magturo ng ibang daan upang makatakas. Alam niyo to, di ba? May mga espiyang ipinadala. Pero itong si Rahab, itinago niya yung dalawang espiya para hindi mahuli. Basahin niyo po ang kwento niya. So, ang susi sa halimbawang ito ay ang tanong, when did Rahab have the two spies? Kailan po tinulungan ni Rahab yung dalawang espiya? Was it before she believed God or after she believed God? Tinulungan ni Rahab ang dalawang espiya dahil po siya ay naniwala sa Diyos ng Israel. Nauna yung ugat bago ang bunga. Amen? Ang tulong ay ibinigay ni Rahab sa dalawang espiya ay ekspresyon ng kanyang paniniwala sa Diyos ng Israel. Ano pang implikasyon nito?
na una muna siyang kinaring ganap sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paniniwala. Justified by faith before God. Bago siya inaring ganap sa harap ng Israel sa pamamagitan naman ng kanyang mga gawa. Amen? Tingnan natin yung proof. Okay? Faith and works. James 2:25. Rahab was justified by works. So ito yung ginawa niya. Pero tingnan natin yung root sa Joshua 2:8-11. Rahab believed God. Naniwala muna siya sa Diyos before she helped the two spies. Okay. Joshua 2:8-9. Kung gusto niyong makita yung kwento ni Rahab, balikan niyo yung Joshua. Bago sila natulog ay kanyang inakyat sila sa bubungan kasi nagtago yung dalawang espiya sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. Nalalaman niya. At ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Yun ang sabi ni Rahab. Sabi niya, nalalaman ko na ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupain. So, nalalaman, meron siyang kaalaman, meron na siyang intimate relationship with God. So, where did Rahab got her faith? Saan nanggaling ang pananampalataya ni Rahab? Let us continue. Verse 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong pinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. So, nandoon yung head knowledge ni Rahab ng lahat ng ginawa ng Diyos sa mga Israelita, kung paano pinatuyo ang dagat na pula. At kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. 11. Nang mabalitaan namin, so, nabalitaan, nalaman, iyon ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sino mang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Ibig sabihin, nandoon yung faith ni Rahab na totoo ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga Israelita at kinilala niya ang Panginoon na siyang Diyos sa langit at sa lupa. So, narinig niya ang patungkol sa Diyos ng Israel at siya'y naniwala. At ang pahayag ni Rahab sa huling bahagi, sa verse 11, ay patunay ng kanyang paniniwala. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. So, where did Rahab get her faith? Kailan nakuha ni Rahab ang kanyang pananampalataya? When she heard. Nakita niyo yun? Nang mabalitaan namin. So, saan ang gagaling ang pananampalataya? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, yan po. Ang pananampalataya ay hindi kusa sa tao. Ang pananampalataya po ay regalo. Saan? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Rahab believed God and her actions are a result of her belief. Yung ginawa niyang pagligtas sa espiya, resulta na lamang yun dahil siya ay justified by faith. She believed God. Santiago 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. The issue is through faith, it will produce work. Amen?
palaging ang issue, tunay ba o 295 ang paniniwala o hindi tunay. So, ang tanong ko kanina, kung may real faith, meron bang peking faith? Yes. Pero pag tunay ang faith, it will produce work. So, recap. What is real faith? Faith. What is real faith? Number 1, pakibasa po. Real faith is what you say. Number 2. Real faith surpasses what you said. Number 3. Real faith understands what you saw. And number 4. Real faith confirms what you show. Real faith confirms what you saw. And our big idea, in Christ, I can show my faith. Are you in Christ? You can show your faith. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salita, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga banal na salita na aming napag-aralan sa umagang ito. Lord, thank you because we are in Christ. And because we are in Christ, we can show our faith. Lord, thank you. Maraming salamat po sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Narinig namin ang mensahe ng biyaya. At dahil dito, Panginoon, natural sa amin ang gumawa ng mabuti. Thank you, Lord, so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, what's next po? Inaanyayahan po sa dagong unahan ang may mga bahagi po sa ating banal na komunyon. Wala na stop.